Pagod ka na ba? Bad trip sa buhay? Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang! Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan niyo kami dito sa #BBF dahil dito may nagmamahal sa'yo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to #BBF. Ayan, syempre magsama-sama na naman tayo sa isang masayang kwentuhan, kantahan at syempre sa tugtugan. Ayan, napakalamig ng gabi natin ngayon. At hello nga po pala sa inyong lahat. Ako po si Chacha Faith. Ayan, ako naman po si EJ Ruiz. May kasama kami ngayon. Hello, ako si Gledaline. Hello po, ako naman po si Dada. At syempre, bago ang lahat, gusto po namin batiin ng advance Happy Father's Day ang lahat ng aming mga tatay, father, ama, papa, daddy-o, dad, tsaka yung mga father namin dyan sa church. Yes. Yan, syempre sila, Tatay Ed, Tatay Lando, si Kuya Greg, Brother Lito, tsaka syempre yung tatay namin lahat dito, si Pastor Raul. Happy Father's Day! Happy Father's Day! Happy Father's Day po. Yan, ini-invite po namin kayong lahat sa aming light gig sa darating pong June 21, 2015 sa Sunday po yon, 2 p.m. sa MP Cuaderno Elementary School, AVR, Sibacan, Balanga City. Meron po tayong sayawan, kantahan, tugtugan at syempre, Yan. party-party. Yan. Linggo na yan! Nakaka-excite tayo! Ayan, syempre hindi naman kayo magugutom dyan. Syempre may konti tayong snacks. Syempre, di ba meron? Meron ba? Ayan, at syempre aircon siya kaya hindi po kayo maiinitan. Magkita-kita po tayo dyan. And for your comments and suggestions, just text 0946-828-8235 or 0917-928-4843. Again, 0946-828-8235 or 0917-928-4843. At sa mga gusto po kaming makita online and mapakinggan online, ano na nga yung website natin? www.ustream.tv/channels-smile-radio-98-3-FM. Okay, sa lahat po ng gusto po kaming makita at mapakinggan online, kahit nasa labas man kayo ng Bataan, pwedeng-pwede nyo po kaming mapakinggan. Yan, inulit ko lang po, gusto po namin kayong i-invite lahat ng kabataan sa Sunday na po ito, June 21 sa MP Cuaderno Elementary School, AVR sa Sibacan, Balanga City. 2 p.m. po ito, maaga naman to, hindi naman to masyadong gagabihin. Kaya, yun, enjoy lang to, party, masaya to mga kapatid. Ayan, syempre, pabatiin lang natin itong mga kapatid natin, kasama natin. Dami natin dito. Yan. Okay. Marvin? Ay, isang malamig na gabi po sa inyong lahat. Marvin po to. Yan po si Marvin, siya po yung choreographer ng Light Gig. Kaya abangan nyo siya.
Hello, magandang gabi po. Let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down to Israel nga po pala, magandang gabi po. everything of this world will fade. I'm pressing on till I see Hello po, ako po si Dwight Brandon V. Tolentino. that you will be through. Buong buo ah. I won't stop till your kingdom come. Cause you are, you are, you are. Hello po, Mac Tylery po. You higher, lift you higher. Ako nga pala si Ate Vilma Mendoza. Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Yan. Dami natin, medyo masikip pa. Okay, stay tuned lang po kayo mga ka-hashtag BBF for more of Christian music. At eto po ang next song po namin, Joy by Planet Shakers. Maririnig nyo rin po yan sa Like Gig. Siyempre, marami rin po kayong maririnig na mga kanta doon. So, again, ini-invite ko po kayo. Welcome na welcome po kayong lahat doon at mag-e-enjoy kayo. So, here's Joy by Planet Shakers. You are my freedom. Has anybody gonna enjoy the Lord tonight? Sing it! Whoa! You turn it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. And in your love I found, and I have joy. Whoa! Come on! You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa! Hey! Let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good, Lord. You took away my pain. You turned my mourning. You turned my mourning into dancing. Now I can smile again. I have joy. Whoa, come on! Oh, let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me joy that won't stop and will never leave. So I will Hello, pinagpalang gabi sa ating lahat. Nako, eto na naman tayo, isang maulan. Pero huwag kayong mag-alala, di ba? Yan ang ating prayer na umulan naman at para malamig naman yung ating gabi. So pagbati sa lahat po ng mga nakikinig, ng mga kapatid natin sa abroad, Evangelista family, Ate Sol and Kuya Edmond, Buno family, Happy Father's Day Kuya Edmond, at Happy Father's Day Kuya Charlie. Ganon din si Kuya Greg. So, hi Ate Doti at ang iyong buong pamilya. Patuloy kayong pagpalain ni Lord. God bless you all. Ayan, nakalimutan lang po namin batiin si Kuya Bernard Laconsay na Happy Father's Day po at saka kay Kuya Charlie Buno. Saka po kay Daddy Doming at saka kay Tito Ming. Saka kay Tatang Ludring. Ganun din po kay Tito JR Ruiz. Binabati po namin siya ng Happy Father's Day.
Hello po. Magandang gabi sa inyong lahat. At nakakatuwa po yung ating weather ngayon, hindi mainit. Ayan, so pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga nakikinig ng ating program, #BBF. Ayan, so sa lahat ng mga tatay, this coming Sunday is Father's Day. So, binabati po namin kayo ng Happy Father's Day at saludo po kami sa lahat ng mga tatay, lalong-lalo na po yung sobrang nagpapakahirap para sa kanilang mga anak, nagmamalasakit sa kanilang mga anak at kahit na sila'y machong tingnan pero very sweet pa rin sa kanilang mga anak. Ayan, marunong pa rin bumaba sa level ng kanilang mga anak. So, binabati namin ng Happy Father's Day si Daddy Doming at saka si Tatang Lodring dyan sa Mabatang. At saka lahat po ng mga tatay na nakikinig ngayon, lalong-lalo na kay Tatay Ed. Yan. Good evening po. Ang topic po natin tonight is about how to combat stress. Ayan. So, madalas po nakakaranas tayo ng mga stress sa buhay natin at kahit na ikaw ay bata, matanda, nagtatrabaho, or full-time housewife, or ano man ang papel mo sa buhay. Alam ko, madalas meron tayong, hindi man madalas, paminsan-minsan may mga stress tayo sa buhay na nararanasan. Ngayon, pag-uusapan natin ngayong gabi kung paano natin ito maiiwasan o kung paano natin to haharapin kung nandyan na. But before that, tawagin natin si Pastor Raul para i-lead tayo sa prayer. Okay, mga ka-hashtag, tayo mag-pray. Ipagkatiwala natin sa Panginoon ang gabi na ito at maging lahat ng ating mga pangangailangan. Aming Diyos at aming Panginoon, pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sa muling oportunidad na kami po ay makakapagturo, makapagbigay po ng kalakasan sa lahat po ng mga makikinig. Pagpalain niyo po ang gabing ito, lalong-lalo na po lahat po ng mga nakikinig sa kanila po mga tahanan, mga sasakyan, mga sa ano man po ang kanilang ginagawa, ano man po ang kanilang mga pangangailangan, aming Panginoong Hesus, tugunan mo po ito at bigyan mo po sila ng kagalingan, yung po mga may sakit, yung mga nangihina ay yung pong palakasin at ikaw po ang magbigay sa kanila ng kapayapaan sa buhay nila. Salamat ng maraming Panginoon, papasalamat po namin ang gabing ito na nawa po hindi po matatapos ang araw at gabi na ito na hindi po namin natanggap ang aming po mga naisin at pinapanalangin sa buhay namin. Maraming salamat po. Ipinagkakatiwala po namin ang araw na ito at gabing ito, lalong-lalo na lahat po ng mga makikinig na mabuksan ng kanilang mga puso upang malayang mangusap, kumilos ang iyong mga salita sa kanila po mga puso. Salamat po. Pagpalain mo po kaming lahat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So, ayan, magpapatuloy tayo sa ating kwentuhan tungkol sa paano natin i-combat yung ating mga stress. Yan. But before that, nais naming batiin yung mga naka-fellowship namin kagabi. Natutuwa naman po kami na miss namin kayo kay Kuya Ricky, kay Ate Joy, kay Kuya Bernard Tuazon, at kay Berlin, kay Ellen, kay Pastora Donna, at syempre yung aming ninong Julius at saka kay ninang Lina. Yan yung mga nakasama namin kagabi. So, thank you. Thank you sa napakasayang fellowship kagabi. Bon voyage kay Berlin Tuazon na ngayon ay papunta na sa Land Down Under. Yan. Ingat ka doon, Berlin. Alam ko nagta-travel na kayo ngayon papuntang airport. Yan. So, sabi ko kanina, maraming tao ang nakakaranas ng stress sa buhay. So, many times in the lives of people experience stress that sometimes lead to depression, anxiety, nervous breakdown, minsan pa nga, mental sickness, and other diseases. So, ano ba tong stress? Sabi ng dictionary, distress, strain, or to put to difficulties.
Okay, ano ba yung mga causes ng stress sa buhay natin? Yung mga kadalasan, yung nagkakos ng stress sa buhay natin, yung mga worries. Very common yung mino-worry natin kung ano yung ating kakainin, ano yung babaunin ng mga anak natin sa school, ayan na yung mga panggastos. Yan, ano pa, yung mga pangangailangan na hindi natutugunan, needs na not met. And ano pa yung mga nagiging cause ng ating stress? Loss of loved ones, loss of property, ano pa yung mga dahilan. Marami tayong mga frustrations sa buhay. Pag sinabing frustrations is yung meron kang gustong gawin pero hindi mo magawa. Or meron kang gusto mong ma-achieve pero kulang naman yung ability mo. Kulang yung abilities and strength and skills mo, or kulang yung iyong resources. So ang nangyayari, na-frustrate ka, or meron ka mga dreams na you've done a lot of things pero hindi naman natupad, or disappointments. Ano yung mga disappointments? Yun nga, yung sabi ko, minsan meron kang ine-expect, meron kang gustong mangyari sa buhay mo pero iba yung nangyari. Ang inaasahan mo ganito pero iba. Kabaliktaran nun yung nangyari. So, nagkakaroon ka ng disappointments. Example, sa mga parents, sa mga tatay po, na marami kang pangarap sa iyong mga anak, pero hindi sila nakatapos, or nalulong sa bisyo, or maraming mga dahilan, bakit hindi nila yung yung pangarap mo sa kanila na makatapos, magkaroon ng magandang buhay, hindi nangyari. So, nagkakaroon tayo ng disappointments. Ang nagiging ang nag-result ito ngayon sa stress. Ano pa? Fatigue or yung sobrang pagod. Ano pa? Galit. Kaka-stress magalit. Ako pagka nagalit, nagkakasakit ako. Nahihirapan akong huminga. Tapos, ayun. So, bawal na bawal magalit. So, dapat hindi nagagalit kasi nakaka-stress yun. Ano pa? Yung mga unresolved conflicts. Mga unresolved conflicts, nakaka-stress talaga. Kasi palagi mo yung naiisip, at saka yung unforgiveness, nakaka-stress. Why? Kasi lagi mong naiisip yung mga mali na ginawa, yung mga kasalanan na ginawa sa'yo. Or isa pa, yung hindi ka napatawad. Hindi mo napatawad yung sarili mo kasi meron kang ginawang mali or yung ibang tao may nagawang mali sa'yo. So, nakaka-stress yun. Everyday, para kang laging napapagod, para kang laging naiinis, wala namang dahilan. So, pag inugat mo yon, yun ay mga bunga ng mga unresolved conflicts, mga suppressed emotions, mga unforgiveness. Yun, yung mga nagiging resulta ng unforgiveness. Okay, so ano naman yung mga nagiging epekto kapag sunod-sunod yung mga stress mo sa buhay? Yan, ano yung nagiging epekto? Una, syempre nalulungkot ka, nawawalan ka ng sigla, tapos nawawalan ka ng appetite, loss of appetite, at saka marami kang sleepless nights. Hindi ka makatulog. Kasi lagi mong naiisip yung mga stress sa buhay. Isa pa, indigestion. Pagka stress ka, hindi ka matunawan. Kaya nga yung mga colon cancer, yung mga sakit sa bituka or sa mga internal organs, kadalasan yon ang pinagmumulan ng mga sakit na yon, stress naman, hindi naman din sa kinakain. Although minsan, may halo na yon. Pero kung may dadagdag mo pa yung stress, lalong napapadali yung pagkakaroon ng ganong sakit. Constipation, irregular heartbeat, tapos sabi ko nga kanina, yung nervous breakdown, and most of the time, ang nakakalungkot is yung nagkakaroon ka na ng mental illness. Yun bang, yung merong term, I don't know kung tama ako, kung may nakikinig na mga psychologists sa ating mga psychiatrist, patawarin niyo po ako kung mali.
serotonin ba, yung chemical na nasa brain natin na hindi na puproduce kapag ka sobrang nagkaroon ka na ng depression. Okay? At dahil doon, kapag ka yun, hindi na siya nagpuproduce ng serotonin sa ating brain, nawawalan ka na ng sigla. Kaya, meron ang pinapatake sa'yo ng mga medicine para bumalik yung sigla mo at saka para hindi ka palaging natatakot o kinakabahan. Ayun. Kaya, importante na napiprevent natin, nakokontrol natin, or napipigilan o natutugunan o yung mga stress na meron tayo. Okay? Sabi nga una muna, ang gagawin natin, bago na yung wala ka pang stress sa buhay, is i-prevent natin na huwag kang magkaroon ng stress. Paano ba mapiprevent na hindi ka ma-stress? Ngayon, wala naman libre sa stress, di ba? Pero paano natin mapiprevent na magkaroon tayo ng stress sa buhay? Sabi nga, prevention is better than cure. Mas mabuti na yung mahaharangan na natin yung pagkakaroon natin ng stress kaysa yung andyan na lahat ng mga epekto ng stress natin. Bago natin siya i-combat, medyo hindi na siya madali na gawin. Okay? Paano natin mapiprevent ang stress? Number 1, ako, early in the morning, sipin mo kaagad yung magagandang bagay. Think only good things. Yan. Kailangan, paggising mo pa lang sa umaga, wag ka na kaagad magpapapasok ng hindi magandang kaisipan sa sarili mo, sa isip mo. Kailangan, positive thoughts lang, good thing lang, good thoughts lang ang i-welcome mo. Okay? Mas maganda rin kung early in the morning, nagdideklara ka na kaagad. You declare good things agad. Nagkakaroon ka na kaagad ng mga positive declarations every day as soon as you wake up. Okay? Lord, thank you. Paggising mo, Lord, thank you. It's gonna be a great day today. At yung mga naka-receive po ng mga text messages ko, yung sinasabi kong declaration that you have to speak daily para maging maganda yung ating maghapon. Okay, para stress-free yung maghapon. Sabihin mo, I am God's beloved. I am, ano ba yung mga tinext ko? Kanina ba yon? Okay? Palagi mong i-pronounce o palagi mong i-speak, i-declare ang magagandang bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Think only good thing and speak only good things. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 8, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is anything virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Meditate on these things. So again, meron doong word na meditate. Ang ibig sabihin, hindi lang basta inisip mo yon, kundi yun din yung iyong sinasabi. Yung mga magagandang bagay, yun yung palagi mong iisipin at sasabihin. Okay, kagaya nga nung yung mga sinend kong text messages kanina ba yon? Kahapon. Okay? Yung the spirit of faith ang title. Alam po ha. Hanapin ko po at basahin ko po sa inyo. And I declare na ito rin po yung lagi nyong masasabi every day. Okay. Sabi dito, lagi nating sasabihin to. I am God's beloved, highly favored, and greatly blessed. I have genuine peace and joy unspeakable. I am healed. I am strong, healthy, wealthy, and wise. I can do all things through Christ. I am forgiven and made righteous because of Christ. I am victorious. I belong to the winner's circle. No weapons formed against me shall prosper. My generous Abba Father,
My Daddy Lord will always provide, and I shall not be in want. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ayan, tapos sabihin mo, yes and amen. Okay? So, kapag yun yung dinideclare mo everyday, stress-free ka. Kasi meron kang nilook forward na magandang mangyayari. So, ano man yung mga biglang papasok sa isip natin na hindi magaganda, maitataboy mo agad. No. Hindi yun yung mangyayari sa akin. Kasi, ang dineclare ko ngayon, magaganda lang. Sabi nga, yung pinasa ko kanina, yung Philippians 4:8, whatever things are pure, okay? Whatever things are noble, whatever things are lovely, meditate on these things. Okay. Ano pa? Bukod sa, lagi mong iisipin yung magagandang bagay lang at sasabihin mo magandang bagay. As early in the morning, as soon as you wake up, yun kagad yung sasabihin mo. Pangalawa, forget the past. Okay, hindi ko naman sinabing kalimutan nyo lahat ng mga nakaraan nyo. Ano yung mga i-forget natin sa past? Forget past failures. Forget past hurts. O kaya, para hindi ka ma-stress sa nangyayari sa'yo ngayon, kalimutan na rin yung mga past successes. Bakit? Para hindi ka ma-frustrate. Bakit? Noon, halimbawa, yung karamihan sa mga nanay, nung dalaga ako, kaya kong bilhin yun, marami akong nagagawa, mas malakas ako noon. Ayun. Tapos, pag nung may asawa ka na, parang yun, di ko na nagagawa, hindi na ako nakakapunta, hindi na ako nakakapag-shopping ng ganito. Ma-frustrate ka. So, isipin mo, forget mo na yung mga yon para hindi ka ma-stress. Sabi sa Philippians chapter 3, verses 13 to 14, ito po yung sinabi ni Apostle Paul. Forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. Verse 14, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Okay, so kalimutan natin yung mga nakaraan na hindi ba siya nagbibigay ng magandang pakiramdam. Like, yung mga hindi magandang pangyayari in the past, when you were young, kung paano ka, yung hindi magandang pagtrato ng mga magulang mo sa'yo nung bata ka pa, yung mga narinig mo na mga salita na nagpalungkot sa'yo, na nakaka-stress, wag mo na yung isipin, kalimutan mo na lang yon. Forget those things. Okay? Ngayon, kailangan, sabi doon sa verse 14, I press on toward the goal. So, importante, meron kang tinatanaw na gusto mong mangyari na mas magandang buhay sa buhay mo. Yung iyong mga ambition, yung iyong mga dreams, yung iyong mga goals, doon ka mag-focus para hindi ka ma-stress doon sa mga nangyayari in the past. So, babalikan natin itong ating kwentuhan. Pansamantala, let's play a song from Carrie Job, You Are Good. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to yours. Your mercy calls me to be
That's You Are Good by Carrie Job. Yan. Okay, tutuloy natin yung ating pinagkukwentuhan. How to combat stress. Pero nandun muna tayo sa how to prevent stress. Sabi nga natin is, prevention is better than cure. So, sabi natin number 1 is, think only good thing and speak only good thing. Importante din, para ang naiisip mo lang ay mabubuting bagay, iwasan natin yung mga bagay na magbibigay sa atin ng hindi magandang isipin. Ano yon? Ingat po tayo sa ating mga pinapanood. Ayan. Ingat po tayo sa ating mga pinapanood. Minsan kasi hindi ninyo namamalayan yung mga pinapanood natin, lalo yung mga heavy drama, yung bang news na sobrang yung mga patayan sa TV na mga news. Hindi ko naman po sinabing hindi na yun ang papanoorin natin. Pero kung sa tingin ninyo magbibigay ng stress, hindi ka strong enough para i-handle yung napapanood mo, iwasan po natin yung manood ng ganun o makinig ng mga kwento na nakaka-stress o nagbibigay sa'yo ng hindi magandang kaisipan. Ayan. Kagaya na lang ng mga o kaya every time you hear something na hindi maganda, ugaliin po natin, make it a habit na mag-pray. Kahit habang nanonood ka, halimbawa nanonood ka ng TV tapos merong hindi magandang pangyayari like yung anong tawag nila doon, yung fault line, yung pag nag-earthquake, ito yung mga possible na matindi yung impact ng earthquake na pwedeng may hindi magandang mangyari. Parang pag narinig mo yon, magkakaroon ka kaagad ng takot. Paano kung pati tayo, ganyan sa lugar natin. Instead of worrying, instead of being stressed, di pag-pray mo na, Lord, I pray and I believe mahal mo kami at we declare protection, we pray for protection para sa aming country, sa bawat Pilipino. Yun, mararamdaman mo, magsusubside yung stress at yung worry. Ano pa? Yung piliin din natin yung mga taong nakakasama natin. Kasi minsan may mga nakakasama tayo na wala ka nang marinig kundi mga negative thoughts, yung bang okay naman ang sitwasyon sa buhay pero parang ang dami niyang reklamo, ang dami niyang daing, parang lagi siyang nagagalit. Kung kaya mo na ikaw ang maka-impluwensya sa kanya na hindi siya maging ganon, why not? Lagi mo siyang sasamahan kasi makakatulong ka sa kanya. Pero, kung at the end of the day, na siya yung kasama mo buong maghapon, tapos pareho na rin kayo ng sinasabi, pareho na rin kayo ng nasa isip, medyo iwasan mo ng konti, bawas-bawasan mo muna siyang makasama para hindi ka ma-stress. So, importante, yung nakakasama natin everyday is yung mga taong nagbibigay sa atin ng happy thoughts every day. Yan. At saka yung mga pinapanood natin, yung mga magpapasaya lang, hindi magbibigay ng problema. 'Di ba? Ako nga, pag nanonood ako ng TV, sabi ko kung kailangan pa akong mag-aksaya ng kuryente para lang pahirapan ng dibdib ko, ayoko nang panoorin yung mga ganong palabas. Kasi sayang yung kuryente para stress lang ako. Di ba kaya ka nanonood ng TV is for entertainment. Para sumaya ka. Okay? So, ano pa po? Yun ding mga binabasa nating mga pocketbooks. Yung marami naman pong mga books. Ang Bible po, punong-puno ng mga kwento. May love story, may suspense, may action, may drama. So, yun na lang ang ating basahin kaysa yung mga pocketbooks na pagka ba natapos mong basahin, parang may problema ka na, parang may bigat ka na sa dibdib. So, iwasan po natin yon. At saka yung, minsan yung Facebook, yung mga, ang tawag doon, social medias, yung mga social media na meron kang napapanood, meron kang nakikita sa news feed mo na mga hindi maganda, bawasan natin yung oras. Siyempre, importante din minsan sa atin ang Facebook kasi yun
yun yung ating way para makonect tayo dun sa mga malalayo nating friends, malalayo nating mga kaibigan, na hindi natin sila nakikita madalas dahil malayo nga sila. So, maganda rin naman ang social media kasi nakaka-connect ka. Ngayon, pero kung palagi kang nasa social media, tapos marami ka ding makikita, hindi lang naman kasi puro maganda yung makikita mo doon, marami mga nakaka-stress din. So, bawasan na lang natin yung oras. At saka, wag yung early in the morning para hindi yung umaga pa lang na stress ka na. Okay? Yung oras na lang ng tapos mo na lahat ng ginawa mo. Ganon. Okay? Ano pa? Tapos, sabi ko nga kanina, forget about the past. Yung mga hindi maganda in your past, burahin mo na sa iyong memorya. Delete mo na sa iyong memory bank. Lalo na yung mga narinig mo na mga sinabi ng iba na hindi naging maganda sa iyong kalooban. So, patawarin mo na. Yun, di ba? So, para ma-delete sila sa yung dibdib, para mawala na sila, hindi na sila nakakarga sa yung dibdib, importante, pinatawad mo na yung sitwasyon, pinatawad mo yung sarili mo sa sitwasyon. Minsan kasi, ang hindi natin mapatawad yung ating sarili, na pinayagan mo yung sitwasyon na mangyari, bakit mo wala kang ginawa, o kaya ay bakit inalaw ko yung sarili ko na gawin niya yun sa akin. Minsan yon, hindi natin mapatawad yung sarili natin. Or kung ikaw yung gumawa ng hindi maganda, hindi mo mapatawad yung sarili mo. So, forgive yourself, forget the person na nakasakit sa'yo, and forget the situation. Kalimutan mo na at patawarin na rin sila. Ganon. And number 3, acknowledge every good thing we have in Christ. At yan ang napaka-importante. Kilalanin natin yung mga magagandang bagay na meron tayo kay Kristo. You are in Christ. Kaya pagka merong mga nagsasabi sa akin, ako, ang hirap, Ate Lynn, ang hirap, Pastora, ganito, yung sitwasyon ko. Ang lagi kong sinasabi, you can do it. You are in Christ and Christ is in you. Because the moment you believe in Christ, the moment you believe in Jesus and what He did on the cross for you, yung kanyang great sacrifice na ginawa sa'yo, na pinaniwalaan mo, na ginawa yon to save you and to forgive your sins, the moment you believe that, you are in Christ. And Christ dwells in you. And because Christ dwells in you, lahat din ng magagandang bagay nasa iyo. So, ang importante, i-acknowledge natin yung lahat ng magagandang bagay. Sabi nga sa Philemon, verse 6, that the sharing of your faith may become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you in Christ Jesus. So, mas tumataas yung antas ng iyong pananampalataya. Hindi ko sinasabing yung measure of faith natin nag-iiba-iba, ha. Pare-pareho lang yung measure of faith na binigay sa atin. Bawat isa na nanampalataya, pare-parehong measure of faith. Kaya lang, yung kung paano siya nagiging yung faith mo, paano siya when we speak of level of faith, hindi yung kung gaano kalaki o kaliit yung pananampalataya mo, kundi kung gaano mo siya nagagamit yung pananampalataya mo. Gaano siya ka-active, okay? Sa buhay mo as a believer. So, tumataas yung antas ng pananampalataya mo kapag patuloy mong ina-acknowledge kung ano yung mga bagay na meron ka because you are in Christ or because Christ dwells in you. Ano yung mga bagay na meron ka? Laging ang pinipreach ni Pastor Raul, si Jesus ba may sakit? Wala. Anong meron si Jesus? Good health and life. So, kung anong meron si Jesus, meron ka. Why? Kasi si Jesus nasa iyo. He lives in you. He dwells in you. And you are in Christ. Yun yung lagi nating papaniwalaan. Yun yung lagi nating
iisipin. And because of that, yun nga, yung sinyer ko din na verse last Friday, sabi sa John chapter 14, verse 17 to 20, sabi doon, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He dwells with you and will be in you. Sabi pa doon, I will not leave you orphans, I will come to you. A little while longer, and the world will see me no more, but you will see me, because I live in you. Because I live, and you will live also. And that day, you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. It's Jesus speaking. So, si Jesus na sa atin, as a believer of Christ, Christ lives in you, and you are in Christ. And because of that, lahat ng magagandang bagay nasa iyo. Anong meron sa iyo? Victory is in you. Dahil nagtagumpay na si Jesus. Ano pang meron sa iyo? You have genuine peace. Yung tinatawag nating eirene sa Greek, or shalom in Hebrew. Pag sinabi nating shalom, kasama doon yung ating hindi lang peace emotionally, kundi peace sa lahat ng aspeto ng ating buhay. You have security, you have protection, soundness and wellness of mind and body, prosperity, everything is in you. So, yun yung shalom. So, ano pa? Ano pang meron sa'yo? Acknowledge mo yung lahat ng meron ka, because you are in Christ and Christ dwells in you. Ano pang meron ka? You have wisdom. So kung ikaw ay isang estudyante at nai-stress ka sa napakaraming lessons na parang hindi kayang intindihin ng utak mo, so isipin mo, you have wisdom. You have the wisdom of Christ. You have the wisdom of Christ. At kahit napakahirap ng lesson, if you acknowledge that you have the wisdom of Christ, madali lang maunawaan ang kahit anong napakahirap na lesson. Okay? Ano pa? You have, sabi ko kanina, you have joy unspeakable. You have joy unspeakable. Yung bang joy na kaya mo pa rin maging masaya, kaya mo pa rin maging masigla, kahit na ang sitwasyon nagsasabi na dapat malungkot ka, kahit yung sitwasyon mo, yung circumstansya mo nagsasalita na dapat discouraged ka. Pero if you have joy inside of you, the joy unspeakable, kaya mo pa rin maging masigla kahit nasa gitna ka ng circumstansya sa buhay. Ano pa? Ano pang meron ka? You have provisions. Okay? You have provisions. So, kahit ano man yung iyong mga pangangailangan, the Lord will always provide for you. Sabi nga sa Matthew, sa book of Matthew, sabi doon, yung chapter 6, I think, kung yung mga lilies in the field, dinadamitan ng magaganda, iba-ibang kulay, na ultimong si Solomon, hindi niya naging kagaya. At saka yung mga birds, pinapakain ng Lord, hindi man sila nagtatrabaho. Ikaw pa kaya, napaka-precious mo kaya kay Lord. Kasi noong siya ay, nung binigay niya ang kanyang bugtong na anak, binigay niya ang kanyang bugtong na anak sa'yo. Kaisa-isa niyang anak, ano pa kaya ang hindi niya pwedeng ibigay? Diba? Yung kakainin mo lang ba buong maghapon? Yung pang tuition lang ba ng mga anak? Yung dadamitin ba ng mga anak mo? Yung pa ba ang hindi niya maibigay kung ang kanyang kamahal-mahalang anak ibinigay niya para sa iyong kaligtasan at sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan? So ano pa? Everything you have in Christ. Palagi mo yung i-acknowledge. Mas madaling isipin kung ano yung meron ka in Christ. Isipin mo, sino ba si Kristo? Siya ang Diyos na nagkatawang tao. So dahil Diyos siya, kaya niyang gawin ng maraming bagay. At dahil Diyos siya, ito pa, after niyang umakyat sa langit, pagkatapos ng
nung ikatlong araw ng pagkabuhay niya, maguli umakyat siya sa langit, umupo siya sa kanan ng Ama. Pag sinabing right hand, favored yon na lugar. At ang sabi, kung nakaupo siya sa kanan ng Ama, pinaupo niya rin tayong kasama niya. So, ibig sabihin, favored din tayo. Meaning, even though you are not worthy, you're not deserving of anything, kapag kaya mong magkaroon o pwedeng ibigay ng Lord sa'yo as long as you believe. Okay. So, wag po tayong ma-stress. Read your Bible every day. Sabi ng kasabihan, an apple a day keeps the doctor away. You know, a verse a day. A verse a day will give you a stress-free day. Kasi alam niyo, Word of God has power. At ito'y magpapasigla. Alam niyo, ang isang kakayanan ng Word of God, ang isang power ng Word of God is to energize you. Okay? Yung i-energize ka ng good news. At yung pasiglahin ka, bigyan ka ng joy, bigyan ka ng kagalakan. So, welcome to a new world of a stress-free life, mga kapatid na nakikinig, mga kaibigan. Kalimutan mo na yung mga nakaka-stress. Keep on reading the good news. Alamin mo kung ano yung mga gandang bagay patungkol kay Christ. And meditate on these things always. At makikita mo, magiging masigla ang buong araw mo. Diba? Iwas stress, iwas sakit. Yung pag-stress ka, S-T-R-E-S-S-E-D, yun yung kabaliktaran. Pag binaliktad mo yung stressed, ito ay desserts. So, instead of being stressed, why not have some desserts? Hindi ko po sinabing kumain kayo ng matatamis, kundi why not indulge yourself with good news from the Word of God. So, mga ka-hashtag, have a stress-free life. Sasamahan niyo po ako sa panalangin. Salamat po, Panginoon, dahil Ikaw ang tatay na tunay na napakagaling mag-comfort sa bawat isa sa amin. At kahit na nakakaranas kami ng mga stress sa buhay namin, o mga worries, o mga takot, o mga alalahanin, Panginoon, sa buhay namin. Salamat dahil Ikaw yung number one tatay na kayang-kayang pagaanin ang aming kalooban, kayang-kaya kaming pasiglahin pa rin at payapain ang aming isipan, Panginoon, kahit gaano man katindi, ka-difficult yung aming situation, O Lord God. You are the best dad ever. Napakabuti mo at alam namin, Panginoon, you can always embrace us with your love every day as long as we know how to acknowledge all the good things that we have in you. Salamat po, Panginoon, sa comfort na ginagawa ng iyong salita na every time we read your word, every time we listen to your word, Panginoon, para itong dalawang arms na nag-e-embrace sa amin, nagko-comfort sa amin every time sasabihin mo yung magandang bagay na nais mong gawin, nais mong ibigay para sa amin. Thank you, Lord, for being such a wonderful dad para sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon. And we declare a stress-free life sa bawat isa, Panginoon, na nakikinig ngayon. Sa lahat, Panginoon, sa lahat ng mga may karamdaman na nagbibigay sa kanila ng stress, Panginoon, ng kalungkutan, matinding kalungkutan, Panginoon. We declare healing to be upon them, Lord God. Kay Bebot, Panginoon, Lori, Kicho, Panginoon, kay Luisa Ruiz, Panginoon, we declare healing to be upon them, kay Ate Mila, Panginoon, sa Abukay, we declare healing hindi lamang po sa kanya, kundi sa kanyang buong pamilya, Panginoon, sa lahat ng nagbibigay sa kanila ng hindi magandang alalahanin, Panginoon, we declare, Lord, na yung joy, unspeakable, and peace ang siyang patuloy na maghari, Panginoon, sa kanilang puso. Lord, si Daddy Doming, Panginoon, we declare
complete healing, Panginoon. We also declare joy unspeakable sa kanyang buhay, Panginoon, sa araw-araw, kalakasan, O Lord God. Complete recovery, Panginoon, kay Kent after the operation. At si Ate Magda Palomares, Panginoon, ng Bantay, Ilocos Sur. Lord God, we declare complete healing, Panginoon. Ganon din po kay Kiel Kolnog, Panginoon, ng Bontoc Mountain Province. Lord, salamat po. Maraming salamat, Panginoon. We declare complete healing po sa lahat, sa kanilang lahat, Panginoon. At sa mga anak na naiiwan ng kanilang mga tatay, nanay na nagtatrabaho abroad, we declare comfort, we declare your embrace, Panginoon. Salamat. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Gusto po namin batiin sila Nanay Evelyn, Tatay Ed, Ate Edlyn, Luis, Nanay Lucy, Kuya Junior, Kuya Richard, Ate Nora, Hazel, Dayan, Oliver, Belen, Abigail, Ate Grace, Kuya Elimar, Trisha, Dave, Michelle, Erwin, Rio, Ate Neng, and Saria. Hello din po kay Ate Grace de Guzman, kay Jack, Nika, Gio, Maika, Kim, JJ, and Zed Magpantay. Hi Ate Liza Barros of Orani. Hi Ate Liza Izon, Ram of Orani, at Ate Aubrey, Ate Albi of Dubai. Sa BBF team na hindi namin nakasama, kay Ate Mayfor, Ate Rose Ann, Carlo, Kyra, Frankie, Alec, and Ren Ocampo. Kay Ate Jane, Kuya Bernard, John Burr, and Raisa Laconsay. Hello din po kay Ate Joy, Kuya Bernard Tuason. Hello everyone. Lagi po nating tandaan na be careful of what we hear and what we say. Lagi po tayong makinig ng salita ng Diyos dahil yun po ang good news. Pero binabati ko rin po yung anak ko. Hi anak Benok. At ang kanyang mga kasamahan sa trabaho, sa pharmacy, sa generic. Binabati ko po. Binabati ko rin ang mga batchmate ko dyan sa Sibakan. Sila po ang nakikinig, sila hello, pati yung sila Ate Lita, hello. Binabati ko rin ang mga kamag-anak ko sa Doña, sa Cabrera family. Hello dahil nakinig kayo. At binabati ko rin sila Tita Tis at saka Lenlen. Hello. Binabati ko rin yung mga lahat ng nakinig ng batchmate ko. Hello, maraming salamat. Napakaganda ng ating napakinggan at nakaka-bless. Salamat. Ayan, gusto ko lang pong batiin si Kuya Jen Revlosiano. Nakikinig siya po ngayon. At ayun, sa family niya dyan sa Arizona, USA. Ayan, hello kay Kuya Boy and Ate Dory Alzate ng Munting Batangas. Pati po kay Uncle Junior ni Kuya Edmond Evangelista, kay Beth, Grace, Lola Maria, and Remy Evangelista. Hello, binabati ko rin yung lahat ng tatay. Happy Father's Day po sa inyo lahat. Hello po kay Tita Sins, kay Mommy Helen, kay Daddy Doming, kay Ate Cindy, kay Kuya Pong, kay Tito Ming, at hello din kay Charmaine. Hello po kay Pastora Ganda Donna Castillo. At Happy Father's Day po sa aking pinakamamahal na sweetheart, Pastor Raul Ruiz, I love you. At kay Daddy, sa aking biyanan, kay Tatang Lodri. At kay Kuya Charlie Buno, kay Kuya Greg, kay Kuya Elimar, Kuya JR, Kuya Junior, Kuya Bernard Tuazon, Kuya Bernard Laconsay, kay Kuya Richard Santiago, at syempre kay Tatay Ed Santiago, Tatay Lando Santiago. Yes, Happy Father's Day, Tatay Ed. Sino pa? Si Kuya Nelson, Happy Father's Day. Kuya Edmond, pati si Kuya Charlie, Happy Father's Day. Gusto ko mag-hi sa bebe bunso ko, kay Ray na nakikinig ngayon, tsaka kay Joy, at sa father ko, kay Eddie Tapan. Happy Father's Day, I love you. Ayan, hello
po kay Benok, tsaka po kay, kay Ate Grace, tsaka kay Charmaine. Charmaine, hello. Kuya Benok, mamimiss ka na namin. Hi, Kuya Benok, at hello din kay Rain. Hello din kay Gado. Hello, binabati namin si Saria. Hello, Saria. Hi, Charm. Hi, Tatay Ed. Hello. Gusto mo mag-hello kay Pastor Nobel ng Happy Family Church ng La Trinidad, Benguet. Hello po, ako po si Dwight. Happy Father's Day, advance Happy Father's Day po. Saka po, hello po yun kay Mama Rowena po. Okay, salamat po sa lahat ng nakinig. Salamat po sa lahat na nagbigay ng oras. Sa lahat po ng naka-live streaming. Ayan, nakikita kaming kumakaway ngayon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong pagsuporta sa ating programang hashtag BBF, Blessed, Beloved, and Favored. Kung atin pong i-summarize ang lahat ng ating mga pinag-uusapan dito, isa lang po ang nais naming lagi niyong tatandaan, mahal na mahal na mahal na mahal na mahal po kayo ni Daddy Lord. At ano man po yung inyong kalalagayan sa buhay, ano man po yung inyong mga sitwasyon, why worry? Bakit kayo mag-aalala? Bakit kayo mag-stress? Tawagin mo lang si Daddy Lord and keep on declaring good things sa inyong mga buhay. So, light cake po on Sunday, 2 p.m. Huwag niyo pong kalilimutan. Dali niyo po yung inyong mga anak dahil masaya po ito at malaki pong may tutulong nito sa inyong mga anak. At makakawin pa sila ng mga friends ang bibigay sa kanila mga good influence po. So, keep on listening to hashtag BBF dahil sa hashtag BBF, Shalom, glory and kara everyone! Buhay, wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang. Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan niyo kami dito sa hashtag BBF. Dahil dito, may nagmamahal sa'yo.